gabi ng liturhiya ng Tenebre. Ang ibig sabihin ng Tenebre ay kadiliman o anino. Sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo, magsisimula tayong maglakbay patungo sa isang lugar na malalim na kadiliman. Ngayon ay samahan natin ang ating Panginoon na saksihan natin ang mga kalupitan at pagdurusa na kanyang tiniis. Napakinggan natin ang mga salita ng pagkundina at panglilibak sa kanya. Sa lahat ng ito ay wala siyang kasalanan. Siya ang tapat na lingkod ng Diyos, nagatid at nagpahayag ng mabuting balita ng pag-ibig, kapayapaan at pag-asa. Kaya naman, sa liturhiya na ito, inaanyayahan tayong lumakad ng mataimtim kasama ni Jesus, ating intindihin, ating unawain, maging kanyang mabuting kaibigan, alagad at saksi, mapanatag, pagkat kapiling natin ang Diyos. Magsitayo ang lahat. O Diyos, halina't ako ay tulungan. Magdadali ka sa iyong pagtama. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan mo muna ngayon at magpasawalang hanggan.
Magsiupo po ang lahat. Tignan mabuti lahat kayong mga bansa. Tignan ang aking pagpapakasakit na ginawa. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagamat na't ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking handog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwing magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng Panginoon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iligtas, kinalinga at tinubos. At ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Ang kaluluwa ko'y naninindi. Ang puso ko'y
Dinggin mo, O Panginoon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Ako ay inusig ng aking kaaway, at ako ay lubos niyang napipilan. Sa dilim na dako, ako ay nakulong. Tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ako ay handa ng magtaas ng kamay, sapagkat wala ng pag-asa ang buhay. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay gumuhit na bigla, ako'y dumadalangin na taas ang kamay. Parang tuyong lipa ang diwa kong uhaw. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman, Panginoon, ako'y dinggin mo na. Kung ika'y magkubli, baka ang hantungan, ako ay tanghaling malamig na bangkay, at ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa, sa'yo nagtiwala, na kung umumagay ipagugunita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila, ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Ako ay umasang iyong isasanggalang, kaya iligtas mo ko sa kaaway. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod yung kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Papuri sama at sana at sa Espiritu Santo paparalo muna ngayon at magpasulang hanggan. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay sinabi niya, naganap na. Iniukayok niya ang kanyang ulo at nalagutan ng hininga. Nang masisip ni Jesus
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Nang si Kristo ay magtiis para sa inyo,
binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pinahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagdakip kay Jesus. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Tumawid sila sa batis ng Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat na mga kawal na padala ng mga punong saserdote at ng mga pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila, at sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila noon si Judas na nagtaksil sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila, "Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis sa mga taong ito." Wika niya. Sinabi ito ni Jesus upang matupad ang kanyang salita. "Walang napahama kahit isa sa mga binigay mo sa akin, Ama." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas, na biyanan ni Caifás, na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifás ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan. Ikinaila ni Pedro sa Jesus. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito. Kaya nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman sa Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto
at pinapasok si Pedro. Si Pedro tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon kaya nagpababaga ng uling ang mga alipin at mga bantay, at tumayo sila sa paligid nagsiga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Tinanong si Jesus sa harapan ng pinakapunong saserdote. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga tinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong magsalita sa madla. Lagi akong magtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinasabi ko." Pagkasabi nito'y siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote?" tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, "Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Si Jesus na nakagapos pa noon ay pinadala ni Anas kay Caifas, ang pinakapunong saserdote. Muling ikinaila ni Pedro si Jesus. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong yan?" Sumagot si Pedro, "Hindi." Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga, "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Dinala si Jesus kay Pilato. Mula sa bahay ni Caifas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon. Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang pangpaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, "Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito?" Sumagot sila, "Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan." Sumagot ang mga Hudyo,
Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kaninuman. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Yan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Tinanong siya ni Pilato, ako ba'y Hudyo? Ang mga kababayan mo at mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung ganoon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pinatulang mamatay si Jesus. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito, ngunit ayon sa inyong kinaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila. Hindi siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumapit sa kanya at ang wika, mabuhay ang hari ng mga Hudyo, at siya'y pinagsasampal. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa kanila, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus. Ipako sa krus. Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Ani Pilato, ayaw mo bang makipag-usap sa akin?
Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus, kaya mo lamang magagawa iyan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus. At siya ay lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sumigaw sila, "Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus!" "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, "Wala kaming ibang hari kundi ang Cesar." Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Ipinako si Jesus sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagi, Dako ng Bungo o Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinilagay sa krus, "Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo." Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakababasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't ipisinantabi ng mga punong saserdote kay Pilato, "Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo." Sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko'y naisulat ko na." Nang maipako ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hati ito sa apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal, "Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi." Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan, "Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan, at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran." Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi ni Jesus sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay.
Ang pagkamatay ni Jesus. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa isang sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyok-kayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sinaksak ng sibat ang tagiliran ni Jesus. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga. Sapagkat dakila ang araw ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo, tunay ang kanyang patotoo. At alam niyang katotohanan ang sinasabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang natupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi pa rin ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang paglilibing kay Jesus. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad din ni Jesus, ngunit palihim lamang dahil sa takot sa mga Hudyo at pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ay nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino. Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Para sa ating kapakanan, si Kristo'y naging masunurin hanggang kamatayan sa krus.
Noong tayo'y naging kanyang mga kaaway, ipinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak.
Magsitayo ang lahat para sa pangkalatang panalangin. Ngayoy inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang pinanggalingan ng bagong buhay ng buong sandaigdigan. Tumawag tayo sa Diyos Ama at wikain. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Gawaran ng pagkakaisa ang iyong simbahan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ang aming Santo Papa Francisco ay iyong pangalagaan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, pakabanalin mo ang iyong sambayanan, ang mga mananampalataya at buong kaparian. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Dagdagan ang pananampalataya at pangunawa ng mga nasa iyong paggabay. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Tipunin ang lahat ng mga Kristiyano sa nagkakaisang ugnayan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Akayin ang mga Hudyo sa ganap na kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo ay liwanagan ng iyong kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ipakita ang mga tanda ng iyong pagmamahal sa sangnilikha sa mga taong nag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ang isipan at puso ng mga namamahala sa amin ay iyong gabayan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Kalingain ang mga naguguluhan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Ang mga yumao ay iyong kaawaan. Sa pamamagitan ng pagpapalang tinamo ng kamatayan ng iyong anak, Panginoon, kami ay pakinggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Amang makapangyarihan, tunghayan ng buong pag-ibig ang sambayanan mo, gaya ng pag-ibig na ipinamalas sa amin ni Jesucristo, nang ipaubaya niya ang sarili sa mga masasamang tao at nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.